Mga kapatid, mahalagang bahagi ng debosyon tuwing pista ng puon ang traslasyon. Salitang Espanyol ang traslasyon sa paglilipat. At para po sa kaalaman ng marami, itong terminong ito isinilang lang noong 2007. Bago po tawaging traslasyon, prosesyon lang ang tawag sa taunang tradisyon noon ng paglilipat ng itim na puong Nazareno. Dati, sinisimulan pa ang prosesyon mula sa simbahan ng Quiapo. Pero kada idinaraos ito, marami po ang nasasaktan dahil sa pagunahan ng mga deboto na makalapit sa Senyor habang papalabas ang andas. Naiipit sila sa mga pader malapit sa Plaza Miranda. 2007, sabay sa ika-400 taong pagdiriwang ng pagdating ng Nazareno sa Pilipinas, inilipat ang prosesyon sa Luneta. Pagunita po rin yan sa lugar kung saan unang inilagay ang Nazareno sa dating simbahan ng San Juan Bautista de Bagong Bayan. Dito na isinilang ang salitang traslasyon sa pagdiriwang ng pista. Sumunod na taon, ibinalik ang ruta ng prosesyon simula sa Quiapo. Nasa 50 ang naitalang sugatan habang 2 naman ang pumanaw. Dahil po dito, napagdesisyonan na taunan ng simulan ang prosesyon sa Luneta. Taliwas sa sinasabi ng marami, hindi po dahil sa sunog kaya maitim ang puon. Paglilinaw po ng mga eksperto, sadyang maitim ang kahoy na ginamit para sa imahen. Isa pang hindi alam ng karamihan, may mga kahulugan po ang bihis ng puon. Ang 3 sinag o halo sa korona nito, tinatawag na tres potencias o 3 powers. Simbolo ito ng pagiging Diyos ni Jesus. 3 para sa Holy Trinity o Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Kapansin-pansin din ang tila kwintas na pabigat sa leeg ng puon na kung tawagin ay granada. At kahit hindi po pista, tuloy-tuloy naman ang pag-aalaga sa puon. Araw-araw po itong pinupunasan ng langis at taon-taon 7 beses itong pinapalitan ng damit. Ang ilang piluka ng Nazareno gawa pa sa mga inaalay na buhok ng ilang deboto. Mga kapatid, ang pagbibigay ng importansya ng mga namamanata sa puon, magandang halimbawa kung paanong patuloy na tayong kumakapit sa panalangin at paniniwala sa Diyos. Gaya rin ito ng lagi nating paalala na tulad ng K-Alaman, ang paniniwala natin sa Diyos ay K-Yamanan. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay?